Sabi nila hindi raw matutuloy ang kasal kapag nagkita yung groom at bride bago yung mismong ceremony. Iniskip na namin yung paniniwalang yun. Ipapakilala ko na rin sa inyo yung mga nagagandahan at nagagwapuhan naming mga abay sa napakagaganda rin nilang suot. Tama yung narinig nyo sa intro guys. Nagkita kami ni Jonathan mismong bago yung ceremony, yung tipong wala pa yung mga bisita. Pero para talagang ma-document pa rin namin kung ano yung magiging reaction niya sa itsura ko ngayon, isinama rin ng mga videographers at photographers yung pinaka-reaction niya. Grabe guys, kahit isang taon na kaming kasal, napaiyak pa rin siya sa itsura ko ngayon. Yung reaction niya napaka-genuine pa rin. Tipong kahit isang taon na yung nakalipas, nang huling kasal namin sa Japan, kitang-kita ko pa rin sa reaction ni Jonathan kung gaano siya kasaya at ka-excited na makasal kami ulit. Pero syempre, hindi lang siya, pati ako rin. At talagang sobrang bagay nga rin sa kanya yung suot niya ngayon. Tignan nyo, kitang-kita naman kung gaano ako kasaya. Unang kasal kasi namin sa Japan, nakaitim siya na suit. This time, gusto ko talaga naka-beige siya or white para ramdam na ramdam. At kitang-kita na talagang siya yung groom na ikakasal. Sa work ni Jonathan, lagi rin siyang naka-formal na suot. Either itim or blue lang yung pwede. Kaya itong suot niya ngayon, binili talaga namin sa Shein din. Gustong-gusto talaga namin na mangyari yung kasal na to. Maging special, pero not to the point na tipong pagkabalik namin sa Japan talagang mazi-zero balance kami at magkakaroon ng mga utang. Kaya nag-alat lang talaga kami ng budget para sa kasal namin ngayon. At kung ikukumpara sa mga nagastos ng iba, feeling ko yung sa amin talagang mas practical. Dahil guys, alam nyo ba yung mga normal na kasal, iba yung lugar ng ceremony at reception. Pero ako gusto ko maging practical at ayokong bumiyahe pa yung mga guests from place to place. Lalo na sobrang init ng panahon. Habang nagpipictorial nga kami dyan, tignan nyo si dad. Todo rin ang picture para isend kay mom. Kailangan na nga namin ulit maghiwalay ni Jonathan dito. Kinukuha na ako ng mga coordinators kasi this time magpipicture at videos na kasama yung mga bridesmaids at maid of honor. Guys, bago pa yung kasal, nahulaan nyo ba yung magiging kulay ng motif ng pinakakasal ko? Alam nyo naman kung gaano ako kahilig sa yellow. Lalo pagdating sa damit, since nga magpuputi ako ngayon dahil ako yung bride, kaya naman yung mga abay ko na lang na babae ang pinagsuot ko ng yellow. At grabe guys, best decision ever. Tignan nyo naman kasi sobrang lumitaw yung kagandahan nila. Dried flowers din yung binili ko para sa mga bulaklak nila. Natatawa nga ako dyan kasi yung ilan sa mga regalo ko para sa kanila ay galing ng Japan. Tapos yung dalawa kong bridesmaids na sila Ate Jane at Ate Erisha, taga Japan din guys. Hindi nga nakasama yung pinsan ko si Ate Kenneth at si Claire sa mismong photoshoot. Late kasi sila guys. Kaya bawi na lang mamaya pagka nagkaroon pa ng ibang photoshoot. Dahil practical yung kasal na to at ayoko na rin ma-stress yung mga abay ko. Hindi ko na sila pinapunta ng sobrang aga para sa prep look photoshoot. Kumbaga pagkapunta nila dito, talagang sabi ko nakaayos na sila at konting oras na lang yung hihintayin bago yung talagang ceremony. Talagang yung nag-alat lang ng konting time para sa ganitong photoshoot. Tignan nyo guys, bumili pa nga ako ng mga payong. Meron kasi ako nakita neto, grabe, nakyutan ako. Kaya ayan, sabi ko ako rin. Bagay na bagay kasi parang pang Japan itong payong. Naku, pagkatapos nga netong kasal, hindi ko alam anong gagawin sa mga payong ko. Pero grabe, hindi ako nagsisi, sobrang worth it yung pagbili dito. Kasi talagang nakadagdag ng aesthetic. Practical yung pinakakasal pero hindi ko titipirin yung aesthetic guys. At grabe, sobrang sarap sa mata talaga ng kulay dilaw. Hindi rin kami masyadong nahirapan mag-post kasi ang hilig magpatawa ng photographers. Kaya ang laking hatak din talaga kapag kayong team na napili mo na mag-organize at facilitate ng pinakakasal, pati sa mga videos and everything ay okay na okay. Alam nyo ba guys, hindi talaga ako hands-on sa lahat ng preparation na to. Lagi kong sinasabi sa coordinator na kayo na pong bahala, I trust you. Kasi kahit na ako yung bride na usually nag-aasikaso ng lahat ng to, gusto ko rin talaga ma-surprise kahit papano. At marami nagtatanong kung saan ako nagpa-all-in package. Dito guys sa NV Events, Managements and Services, naging posible at smooth yung process kahit na nasa Japan ako. Iba talaga yung una kong napa-reserve na all-in package. Pero guys, kinancel ko kasi hindi nagre-reply. Nakapagpa-reserve na pa naman ako at hindi ko na nabawi yung reservation. Pero okay lang kasi nung nalipat ako sa NV Events, Management and Services, kahit na anong oras pa ako mag-chat sa kanila, grabe, sobrang bilis ng reply. At para sa akin, napaka-importante nun. Kasi nga lahat ng preparation at communication through internet lang talaga. Habang nagpipictorial kami mga babae, itong team groom din, hindi nagpapatalo. Grabe, sobrang ganda tignan. At excited na rin ako makita yung mga results ng pictures. At para syempre, meron pa ring touch ng yellow. Yung binili kong necktie nila, kulay dilaw pa rin. Sobrang bagay na bagay rin sa kanila. Kung napapansin nyo guys, si Jonathan hindi masyado lumalabas sa videos ko tuwing nagvo-vlog ako sa Japan.
kalokohan. Kasi guys, ang totoo niyan, hindi talaga siya mahilig sa camera. Ngayon, dahil groom siya, wala siyang choice. Ito na nga yung pictorial after ng ceremony. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo kung sino yung mga abay na napili ko. 'Di ba guys, ang gaganda at pogi din talaga. At lalong lumitaw yung mga itsura nila sa kulay ng damit at necktie. Nakakatuwa rin na go lang sila sa mga pictorial at videos. Ganito pala kasi magpakasal guys. Parang 90% na photoshoot at video shoot. Tapos 10% lang talaga nakasal. Pero okay na okay yun sa akin. Alam nyo naman, napakahilig ko mag-document ng bawat nangyayari. At ito nga pala guys, yung part 3 ng kasal. Documented lahat, kaya abangan nyo yung part 4.